isa-isa. Saan sila tatayo o pupunta ba dito? Yan din ata eh. Papupuntahin daw dito. Papupuntahin daw dito. Sir Robert,
Magsitayo na po ang lahat. May mga pusong nagtitiwala, nagpapasalamat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang banal na puso ni Jesus ang dakilang tanda ng wagas at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na sa mga nalalayo at nagkakasala. Atin ding inilalaan ang araw na ito bilang araw ng pananalangin para sa ikapagpapabanal ng mga kaparian. Isama natin sa ating mga pananalangin sa banal na puso ni Jesus ang kanyang laging ilapit sa kanya at gawing matapat ang mga obispo at ang buong kaparian. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid na lubha sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
sanlibutan. Maawa ka, maawa kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal, ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan, kami naway pagindapating madaluyan ng nag-uumapaw na batis ng mga biyayang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili niya kayo at inibig, hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Nililipol niya ang lahat ng sumusuway sa Kanya. Hindi makaliligtas sa Kanyang parusa ang lahat ng hindi sumusunod sa Kanya. Kaya, sundin ninyo ang kautusan at mga tuntuning ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal.
Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa higit na kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises inibilin, ang kahangang-hangang gaway na saksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasang, kaamuan ko'y tularan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama, kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po na naparito para pasalamatan, purihan, ibalik sa ating mahal na poong Jesus Nazareno ang lahat ng ating pagpupuri. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na poong Jesus Nazareno. At nagkataon po ang araw na ito ay kapistahan po ng kamahal-mahalang puso ni Jesus o Most Sacred Heart of Jesus. Ayan. Kaya pwede po ba na kahit medyo mainit at hindi gumagana po yung ating isang ceiling fan dahil po may ginagawa dyan sa taas? Pwede po ba nating i-bless ang ating mga katabi? Sabihin po natin, God bless you. Ang tanong na ilan, ano ba dapat ang masunod? Utak o puso? Ano daw po ba ang dapat masunod? Utak o puso? Ano ba sa tingin ninyo? Sino may sabing utak, taas ang kamay? Sa mga panahon na ito, Father, kailangan utak ang gagamitin mo. Pakitaas mo ang kamay. Ayan. Sino mo may sabi, kailangan lalo't higit sa panahon na ito, gagamitin mo ang iyong puso. Taas ang kamay. Puso. Oh, ayan. Yung iba po, ba't hindi nataas? Dahil pasmado ang kilikili. Alam nyo, hindi naman ginawa ng Panginoon yan para magkahiwalay na gagana o kikilos. No? Well, alam naman po natin, dapat pareho ginagamit. Di po ba? No? Hindi pwedeng puro puso, hindi puro utak, hindi, para kang yelo, ang lamig-lamig mo. No? Hindi naman pwedeng puro puso din, para kang truck na walang driver. No? Kung saan ka pupunta, wala kang pakialam. Dapat yan magkapareho. No? Dapat yan gumagana, nagtutulungan. Kaya kung titingnan po natin, yung kamahal-mahalang puso ni Jesus, yan ay nag-uugat po dun sa sandali na si Jesus, habang nakabayubay sa krus, naalala niyo po yon, may isang kawal, kinuha ang sibat, at tinusok ang kanyang tagiliran. At alam po natin, pagtusok na yon, ang tinamaan ay ang kanyang puso. At mula dun sa sugat na iyon, dumaloy ang tubig at dugo. Amen? Puso. Bakit kaya? Nung sa sandaling iyon, ang puso ni Jesus ang tinamaan. Pinapakita po sa atin na ang ginawang sakripisyo ng Panginoon ay hindi niya binase sa kanyang mga nakita. Hindi niya binase sa kanyang mga narinig na mga mura.
at mga betrayal ng tao. Hindi niya ginamit yung kanyang mga mata na nakita niya yung mga tao na minsan ay naghahabol sa kanya, nagmamakaawa, ay nagsimulang tumalikod sa kanya, nagalit sa kanya, at siya ay tinalikuran. Hindi niya ginamit yon. Hindi niya ginamit yung nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, na nag-iisa siya, maging ang kanyang mga malalapit na mga kaibigan, ang mga apostol, ay pinagtaguan o nagtago. Hindi niya ginamit kung anuman ang kanyang nakita, narinig at naramdaman. At ang kanyang nagamit ay ang kanyang puso. Ang puso na nagsabi sa kanya at nagbunsod sa kanyang magdesisyong sa kabila ng lahat, magpapatawad ako. Sa kabila ng lahat, ipagdadasal ko pa rin kayo. Sa kabila ng lahat, ililigtas ko pa rin kayo. Bakit? Ano ba ang puso? Pag sinabing puso, hindi lang emosyon yan. Kasi akala natin, pag puso, emosyon eh. Hindi po ba? Hindi po. Ang puso po ay sumisimbolo doon sa tinatawag natin sa English, fundamental option. Pakiulit po. Fundamental option. Diyan po nasasalig yung mga pinakamahalaga na ating katangian o values. Yung ating paniniwala. Yung ating mga prinsipyo. Diyan po nakalagay iyon. The center, ika nga, sabi ang puso, di ba? The center of the human person ay yung kanyang pagpapahalaga. At ang pusong ito ang nagdidesisyon kung magpapatawad ka, kung kakausapin mo pa rin ba siya, lalapitan mo pa rin ba siya, mamahalin mo pa rin ba siya, paglilingkuran mo pa rin ba siya. Yun po, sinasala niya. Yung nakikita ng mata, nakikita, naintindihan ng utak, yan po ay bumupunta sa puso at ang puso ang nagdidesisyon. Kung magmamahal ako, magpapatawad ako, magpapatuloy ako, magpapagaling ako, o lalapitan ko siya, at ako'y makikipagkasundo. Yan po ang ating inaalala ngayon. Ang puso ni Jesus na sa kabila ng lahat ng kanyang nakita, narinig, naramdaman, pinili pa rin ni Jesus habang nakabayubay sa krus. Natanggapin tayo, ipagdasal tayo, at iligtas pa rin ang mga taong walang utang na loob. The most sacred heart of Jesus. Sa katunayan, kung titignan po natin yung imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, dala-dala niya yung krus. Pero alam naman natin, yung krus na iyon ay hindi para sa kanya. Para yan sa mundo o sa tao na nagkasala. Pero tinanggap niya, niyakap niya ang krus na iyon. Bakit? Dahil sa kabila ng lahat, pinili pa rin niya na iligtas tayo. Pinili pa rin niya na siya ay masaktan kaysa sa atin, kaysa sa tao. Sa araw na ito, inaalala natin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na piniling tanggapin tayo, patawarin tayo, mahalin tayo at iligtas sa kabila ng lahat. Sana ganun din po ang puso natin. Wag lang nating gamitan ng utak. Gamitin natin ng utak, ang isip, para magtanong, para magsuri, makita, masaksihan kung ano mang nangyayari. Gamitin natin yan. Pero kung anumang impormasyon ang pumasok sa ating utak, gamitin natin yung ating values. Gamitin natin the core of our being, ang ating pagiging Kristiyano, ang ating pagiging deboto, para suriin ng mas maayos sa pamantayan ng Diyos ang lahat ng ating nakikita. Sana magkaroon din tayo ng puso na ganon. Sa panahon ngayon, alam naman natin, very discouraging yung nangyayari sa bansa natin. Nakakasawa.
tila you're giving up. Sumusuko ka na sa bansa natin, hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Ikaw na wala ka namang inaapi, nagbabayad ka ng tamang buwis, ginagawa mo ang kaya mo magagawa para sa iyong pamayanan, para sa lipunan, pero parang hindi ganun ang nangyayari. Parang kabaliktaran ng inaasahan mo ang nangyayari. Mas kailangan nga natin ngayon ang puso na kagaya ng puso ni Jesus. Na sa kabila ng lahat, patuloy pa rin po tayong magtitiwala. Patuloy pa rin tayong maglilingkod sa ating bansa. Patuloy pa rin nating mamahalin ang ating bayan. Patuloy pa rin tayong magdadasal at aasa sa Diyos para sa ating bayan. Dalangin po natin sa misang ito, Lord, sana po, wag lang utak ang gamitin ko. Gamitin mo po ang aking isip para magtanong, tignan, masdan, saksihan kung ano mang nangyayari sa aking kapaligiran. At nawa ang puso ko ang magtimbang, ang magbigay ng mas malalim na pananay na pag-aaral at pagsisiyasat kung ano ang aking nakikita at nararamdaman. At ang puso ko ang mag-udyok at magbunsod sa akin na sa kabila ng lahat, ako pa rin ay magtitiwala, ako pa rin ay magbibigay, maglilingkod, ako pa rin ay mananampalataya. Minamahal namin Recto at Cora Paroko. Reverend Father Ramon J. Buchanan, ginagagalang ko pong ipakilala ang mga bagong kasapi ng apostolado ng panalangin sa simbahan ng Quiapo. Hiniling ko po ang inyong pagbasbas at pagpapatong ng mga eskapularyo sa mga bagong kasapi. Mangyaring tumayo ang mga bagong kasapi at lumapit sa harapan ng altar. Ang pangalan nila? Ako, doon na ako. Exit na. Hindi ka ba bagay sa akin? Ginagamit ng Diyos ang mga bagay na material upang ipagkaloob sa atin ang kanyang awa at tulong. Sa pamamagitan ng mga ito, ipinadadama ang ating pasasalamat sa Kanya. Sikaping gamitin ang mga ito sa kanyang ikararangal upang ibuhos sa atin ang kanyang awa sa pamamagitan ng eskapularyo ng ating binibindisyonan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, basbasan mo ang mga eskapularyong ito sa karangalan ng mahal na puso ni Jesus, naway maging daan at alulod ang mga ito ng iyong biyaya. Ang iyong mga lingkod ay nangangakong maglilingkod sa iyo at tutulong sa kanyang kapwa. Bilang alaala ng iyong mahal na puso sa iyong ikararangal at ikabubuti ng iyong mga lingkod. Paunlakan ang kanilang kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin ninyo, mga mahal na kapatid, itong eskapularyo ng mahal na puso ni Jesus at sa pamamagitan ng pagiging pinalamutian nito bilang parangal at pag-alaala sa kanyang pag-ibig at banal na pasakit, maging karapat-dapat nawa kayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria, ina ng awa, na makamtan ang kapuspusan ng grasya ng Diyos at ang gantimpala ng walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Sa pamamagitan ng kapangyarihang iginawad sa akin, tinatanggap ko kayo at itinatala kaisa ng mahal na puso ni Jesus at ginagawa kayong kasalo sa lahat ng mga biyaya, pagpapala, indulhensya at pangkaluluwang karapatan ng debusyong ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang mga bagong kasapi po ng apostolado ng panalangin. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, makatatawag tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kaniyang puso dahil kay Kristo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikipag-isa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain na banal at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Tinuruan tayo ng Panginoong Hesus at tumawag sa Diyos bilang ating Ama, kung kaya't ipanalangin po natin at pagsumikapan po nating magawa nating ituring ang iba bilang ating pinagmamalasakitan at iginagalang na kapatid. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Be
Announcement. Sa darating na June 20, 2026, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon, Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Quiapo Church Records Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Paanyaya para sa isang Marian pilgrimage sa Europe. Inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maging bahagi ng isang Marian pilgrimage sa Portugal, Spain, France at Italy sa darating na October 20 hanggang November 4, 2026. Ang Marian pilgrimage na ito ay sa Europa ay pangungunahan po ng ating rector at kura paroko na si Reverend Father Ramon J. Dicuanan. Kabilang sa mga banal na makasaysayang pook na bibisitahin ay ang Vatican City, kung saan magkakaroon ng pagkakataong masilayan ang Santo Papa sa St. Peter's Basilica. Italy, kabilang ang St. Padre Sanctuary ng First Eucharistic Miracle sa Lanciano at ang tanyag na Learning Tower of Pisa. Spain, kung saan matatagpuan ang Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona at sa Madrid, ang capital city ng Spain. France, sa mahimalang Sanctuary of Our Lady of Lourdes na pinagpakitaan ng mahal na birhen na si Saint Bernadette. At Portugal, sa Shrine of Our Lady of Fatima na kung saan nagpakita ang mahal na ina, at sa Lisbon, ang capital city ng Portugal. Para po sa iba pang detalye at reservation, maaari po makipag-ugnayan sa Travel Specialist Ventures sa numerong 0954-264-2997 mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Pagkatapos na misa, ay babasbasan po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po at tayo magdadasa paghandog sa sangkatauhan sa puso ni Jesus. Magsiluhod po. O katamis-tamisang puso ni Jesus, mananakop ng sangkatauhan, masdan mo kami nagpapatira pa ng buong kapakumbabaan sa harap ng iyong dambana. Kami ay iyo at lagi naming ibig maging iyo, at upang mamuhay kami sa lalong mahigpit na pakikisa sa iyo, kaming lahat, ang bawat isa sa amin, ay naghahandog ng aming sarili ngayon sa kamahal-mahala mong puso. Marami sa kasawiang palad ang hindi nakakakilala sa iyo. Marami na nagpapawalang halaga sa iyong mga utos ang nagtatakwil sa iyo. O Jesus, kaawaan nawa kami ng iyong kamahal-mahalang puso. O Panginoon, maghari ka, hindi lamang sa mga tapat mong anak, kundi na rin sa mga alibughang lumayo na sa iyo. Sila'y pabalikin mo madali sa tahanan ng Ama, upang hindi sila mamatay sa gutom at karalitaan. Maghari ka sa mga taong humiwalay sa iyo dahil sa kamalian at kasalanan. Ibalik mo sila sa katotohanan at pagkakaisa ng pananampalataya, upang sa madaling panahon ay makaisa sila sa isang pananalig at sa pamamahala ng isang pastol. Maghari ka sa mga nananatili pa hanggang ngayon sa kadiliman ng pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Marapati mong maakit silang lahat sa liwanag ng iyong kaharian.
Sa wakas, pagkalooban mo, O Panginoon, ng katatagan at matibay na pananampalataya ang iyong simbahan. Igawad ang katahimikan at kaayusan sa lahat ng mga bansa at bayaan ang magkabilang panig ng daigdig na umalingaw-ngaw sa isang tinig. Purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na bukal ng aming kaligtasan at sa Kanya'y ang karangalan at kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa amin ng kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo, sa pakikinabang, at sa aming pagkaakit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kamahal-mahalang puso ni Jesus ay nagpapatawad, nagmamahal sa kabila ng mga kasalanan na ating nagawa. Ang ating mga puso nawa matutong magpatawad at magmahal dahil sa nagawa ng ating kapwa makasalanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo bilang mga misyonerong disipulo ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
palitan na lang. Hindi, ako na lang tigasagot nito. Ikaw na lang ang ano. Ha? Tigasagot or ano, yung Jesus maawa, Ako na Nazaret. lang mas maiksi yan kung naging si Mama. Ah, sige. Okay, Carrie.